Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Kung kayo ay higit 60 anyos na marahil ay narinig nyo na ang mga nuts o mani ay isa sa mga pinakamasustansyang merienda na maaari ninyong kainin. At sa maraming paraan, totoo naman iyan. Puno ang mga ito ng healthy fats, fiber at mga sustansya. Ngunit heto ang bahaging hindi napapansin ng karamihan, hindi lahat ng nuts ay ligtas o kapaki-pakinabang para sa mga senior. Sa katunayan, ang ilan sa mga pinakakaraniwang uri nito ay maaaring unti-unting makapinsala sa inyong puso, panunaw, o maging sa kalusugan ng inyong utak. Nakita ko na ito mismo. Mga nakatatandang kumakain ng sandamakmak na nuts araw-araw sa pag-aakalang tama ang kanilang ginagawa. Ang problema, habang tayo ay tumatanda, nagsisimula ng magbago ang ating katawan. Bumabagal ang ating panunaw, hindi na tulad ng dati ang ating metabolism at ang ating mga organo, lalo na ang mga bato, atay at puso ay nagiging mas sensitibo sa ilang uri ng taba-lason mula sa halaman at sobrang asin. Ang dating masustansyang merienda noong kayo ay nasa 40s o 50s ay maaaring nagdudulot na ngayon ng dagdag na bigat sa inyong katawan nang hindi ninyo namamalayan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinakamahahalagang katotohanan na kailangan ninyong malaman tungkol sa mga nuts, alin ang sumusuporta sa inyong kalusugan, at alin ang maaaring nagpapataas ng inyong panganib sa pamamaga alta presyon o mas malala pa. Malalaman din ninyo ang tungkol sa isang napakapopular na nut na karamihan sa mga senior ay mayroon sa kanilang kusina ngayon at kung bakit ito ay maaaring mas nakakasama kaysa nakabubuti sa katagalan. Kaya samahan ninyo ako hanggang sa dulo. Hindi ko lang ipapakita sa inyo kung ano ang dapat iwasan, kundi pati na rin ang pinakamahusay na mga alternatibo na mas ligtas, mas madaling tunawin, at puno ng mga benepisyong partikular para sa mga tumatandang katawan. Magsimula tayo sa unang nut sa ating listahan, isa na tumutulong sa kalakasan ng buto, panunaw, at kalusugan ng puso, ngunit may kasamang maliit na babala na hindi ninyo dapat balewalain. Unang nut, almendras, almonds. Ang mga almendras ay isa sa mga pinakapinag-uusapang nuts pagdating sa malusog na pagtanda at may magandang dahilan. Puno ito ng mahahalagang sustansya na sumusuporta sa mga pangangailangan ng mga taong higit 80 anyos. Ang isang maliit na dakok ay nagbibigay sa inyo ng sapat na dosis ng calcium na mahalaga para sa pagpapanatiling matibay ng mga buto at pagbabawas ng panganib ng mga bali. Ito ay lalong mahalaga dahil ang densidad ng buto ay natural na nagsisimulang bumaba pagkatapos ng edad na 65. Kasama ng calcium, ang almendras ay naglalaman ng magnesium, isa pang mineral na madalas ay mababa sa maraming nakatatanda. Tinutulungan ng magnesium ang inyong katawan na ilipat ang calcium sa inyong mga buto sa halip na hayaan itong mamuo sa inyong mga artery, isang bagay na maaaring maging mas karaniwan sa pagtanda. Ang vitamin E ay isa pang plus, sinusuportahan nito ang kalusugan ng balat, tumutulong protektahan ang inyong mga cell mula sa oxidative stress, at may maliit na papel din
sa paggana ng immune system. At huwag kalimutan ang fiber. Ang humigit kumulang 28 gramo ng almendras ay nagbibigay ng mga 3.1 gramo nito na makakatulong sa panunaw at regular na pagdumi. Malaking bagay ito para sa maraming senior na maaaring nahihirapan sa constipation. Ngunit hindi perpekto ang almendras para sa lahat. Kung nahihirapan kayong ngumuya o lumunok, maaaring maging isang tunay na problema ang almendras. Ito ay matigas at tuyo na nangangahulugang maaari itong maging sanhi ng pagkasamid kung hindi ngunguyain ng maigi. Ito ay totoo, lalo na para sa mga taong may pustiso o tuyong bibig na parehong mas karaniwan sa pagtanda. Sa mga kasong ito, ang almond butter ay maaaring isang mas mahusay na pagpipilian. Ito ay mas malambot, mas madaling lunukin at nagbibigay pa rin ng karamihan sa mga benepisyong nutrisyonal. Isa pang bagay na dapat isaalang-alang ay ang kontrol sa dami. Ang almendras ay siksik sa kalorya at madaling makain ng sobra. Ang isang maliit na serving mga 15 say hanggang 20 piraso ng almendras ay karaniwang sapat na. Kung higit pa riyan, maaari kayong magdagdag ng sobrang kalorya at taba na hindi kailangan ng inyong katawan. Piliin ang mga walang asin at dry roasted na uri kung maaari at subukang bilhin ang mga may balat pa. Ang balat ay naglalaman ng mga flavonoid na gumaganap kasama ng vitamin E upang mapataas ang proteksyon ng antioxidant. Kaya oo, ang almendras ay maaaring maging isang kahangahangang karagdagan sa inyong dieta pagkatapos ng asintam, ngunit tulad ng lahat ng bagay, ito ay pinakamahusay kapag pinili ng maingat nginuya ng dahan-dahan at kinain ng may moderasyon. Ikalawang nogales, walnuts. Ang mga nogales ay madalas na nabibigyan ng pansin pagdating sa pagsuporta sa kalusugan ng utak at may magandang dahilan para diyan. Ang mga kakaibang hugis na nuts na ito ay isa sa mga pinakamahusay na mapagkukunan ng omega-3 fatty acids na mula sa halaman, partikular ang ALA, alpha-linolenic acid, na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatiling nababaluktot ng mga sel ng utak at malakas ang komunikasyon sa pagitan ng mga ito. Para sa mga senior, malaki ang kahalagahan niyan. Pagkatapos ng maraming tao ang nakakapansin ng mga pagbabago sa memorya, focus at linaw ng pag-iisip. Ang pagsasama ng isang maliit na dakok ng nogales sa inyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring makatulong na pabagalin ang paghina na iyon at suportahan ang pangmatagalang kalusugan ng pag-iisip. Ang nogales ay mayaman din sa mga antioxidant, lalo na ang mga polyphenol na tumutulong labanan ang pamamaga at oxidative stress sa utak. Ang pamamaga ay nauunawaan na ngayon bilang isang pangunahing sanhi ng maraming kondisyon sa utak na may kaugnayan sa edad, kabilang ang demensya at Alzheimer's disease. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga nakatatanda na regular na kumakain ng nogales ay maaaring magkaroon ng mas mahusay na bilis ng pagproseso ng impormasyon at mental na kakayahang umangkop kaysa sa mga hindi. Ngunit ang mga benepisyo ay hindi hihinto sa utak. Sinusuportahan din ng nogales ang pagtulog at ang mood. Ito ay dahil naglalaman sila ng natural na melatonin
ang hormone na tumutulong na i-regulate ang inyong sleep-wake cycle. Habang tumatanda ang mga tao, maaaring bumaba ang natural na antas ng melatonin na maaaring magpahirap sa pagtulog o pananatiling tulog. Ang pagkain ng ilang nogales sa gabi ay maaaring dahan-dahang suportahan ang mas mahimbing na pagtulog ng walang gamot. Gayunpaman, may ilang bagay na dapat tandaan. Ang nogales ay mataas sa taba. Kahit na ito ay ang malusog na uri, maaari silang masira kung hindi maayos ang pag-iimbak. Ang mga langis sa nogales ay maaaring maging lipas o rancid sa paglipas ng panahon, lalo na kung itinatago sa isang mainit na pantry. Ang mga lipas na langis ay hindi lamang hindi masarap ang lasa, ngunit maaari rin silang magpasok ng mga nakakapinsalang sangkap sa inyong katawan. Upang mapanatiling sariwa at ligtas kainin ang inyong nogales, itago ang mga ito sa refrigerator. Kung bumibili kayo ng maramihan, isaalang-alang ang pag-iimbak ng isang bahagi sa freezer para magamit sa hinaharap. Dahil din sa mataas na nilalaman ng kalorya nito, pahalaga ang sukat ng serving. Maghangad ng mga 7.5 ng nogales bawat araw. Sapat na iyon upang tamasahin ang mga benepisyo ng hindi sumusobra. At kung sa tingin ninyo ay matigas nguyain ang buong nogales, isaalang-alang ang paggiling nito para gawing topping o paghahalo ng mga tinadtad na piraso sa yogurt, oatmeal. Sa tamang dami at may wastong pag-iimbak, ang nogales ay maaaring maging isang matalinong karagdagan sa dayeta ng sinumang senior, lalo na para sa pagprotekta sa utak at pagsuporta sa mahimbing na pagtulog. Ikatlong, nut pistachios. Maaaring maliit ang mga pistachio, ngunit nagdudulot ito ng malalaking benepisyo, lalo na para sa mga nakatatandang nag-aalala tungkol sa sirkulasyon at kalusugan ng puso. Hindi tulad ng maraming maaalat na merienda, ang pistachio ay natural na mababa sa sodium na mahalaga para sa pagpapanatili ng presyon ng dugo sa tamang antas. Ang mas nagpapatingkad sa kanila ay ang kanilang mataas na nilalaman ng potassium, mga 285 mg bawat 28 gramo. Ito ang uri ng balanse ng mineral na tumutulong sa mga daluyan ng dugo na manatiling relax at nagpapabuti sa pangkalahatang daloy ng dugo. Ito ay lalong nagiging mahalaga habang tayo ay tumatanda. Pagkatapos ng asinto, ang mga artery ay may tendensyang manigas at bumagal ang sirkulasyon. Maaari itong humantong sa pagkapagod, pulikat sa binti, at maging sa pagkapuwersa ng puso. Ang pagdaragdag ng mga pagkaing mayaman sa potassium tulad ng pistachio ay maaaring suportahan ang inyong katawan sa pagpapanatili ng mas matatag at malusog na presyon ng dugo. Isang pag-aaral na inilathala sa journal na Hypertension ay natuklasan na ang mga nakatatanda na nagsama ng pistachio sa kanilang pang-araw-araw na pagkain ay nakaranas ng pagbaba sa systolic blood pressure na katulad ng iniaalok ng ilang mga diresetang gamot. Ngunit hindi lang sa sirkulasyon humihinto ang mga benepisyo ng pistachio. Mayaman din sila sa mga antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin na kilala sa pagsuporta sa kalusugan ng mata at maaaring makatulong na mabawasan ang panganib ng age-related macular degeneration. Dagdag pa, naglalaman sila ng fiber
at protina na tumutulong na i-regulate ang mga antas ng asukal sa dugo, na ginagawa silang isang mahusay na pagpipilian ng merienda para sa mga senior na namamahala sa diabetes o pre-diabetes. Isa pang hindi gaanong pinapahalagahang benepisyo ang pagbabalat sa kanila. Ang kilos ng pag-alis ng bawat pistachio mula sa balat nito ay nagpapabagal sa inyo. Ginagawa nitong mas may kamalayang aktibidad ang pagkain ng merienda. Natural itong humahantong sa mas mahusay na kontrol sa dami, isang bagay na pinagsisikapan ng maraming senior kapag kumakain ng nuts. Ipinakita pa ng pananaliksik na ang mga taong kumakain ng mga binalatang pistachio ay kumakain ng mas kaunting kaloriya sa pangkalahatan kumpara sa mga kumakain ng mga nabalatan ng nut. Siguraduhin lamang na pumili ng mga walang asin o bahagyang maalat na bersyon, lalo na kung binabantayan ninyo ang inyong paggamit ng sodium. At kung ang arthritis sa inyong mga kamay ay nagpapahirap sa pagbabalat, maghanap ng mga nabalatan ng pistachio, ngunit maging mas maingat sa dami. Ang isang maliit na dakok, mga 28 gramo o 49 na butil, ay ang kailangan ninyo para makuha ang mga benepisyo. Ang pistachio ay isa sa iilang nuts na halos nakakatugon sa lahat ng kailangan mabuti para sa puso, banayad, sa presyon ng dugo, nakakatulong para sa asukal sa dugo at natural na nakakabusog. Ikaapat na nut mani peanuts. Ang mani ay isa sa mga pinakasikat na merienda sa buong mundo at matatagpuan ito sa halos bawat tahanan. Ngunit heto ang dapat tandaan, hindi sila teknikal na mga nuts. Ang mani ay mga munggo, legumes, at mahalaga ang pagkakaibang iyon, lalo na para sa mga taong higit sa 60. Bagamat naglalaman sila ng protina at malusog na taba, mayroon din silang mga panganib na hindi alam ng maraming senior. Isa sa pinakamalaking alalahanin ay ang mga aflatoxin, mga natural na lason na ginawa ng mga amag na karaniwang tumutubo sa mani, lalo na kapag nakaimbak sa mainit o mahalumigmig na kondisyon. Ang mga aflatoxin ay iniuugnay sa pinsala sa atay at pinag-aralan para sa kanilang potensyal na papel sa pag-unlad ng kanser. Ang problema ay hindi mo makikita o malasahan ang mga lason na ito, kaya maraming tao ang patuloy na kumakain ng mani nang hindi napagtatanto ang panganib. Isa pang issue sa mani ay ang pamamaga. Para sa mga nakatatanda na nakikipagbuno na sa sakit, sa kasukasuan, mga issue sa puso at daluyan ng dugo o mga pagbabago sa pag-iisip, ang pagdaragdag ng mas maraming pamamaga sa pamamagitan ng pagkain ay lalo lamang nagpapalala ng mga bagay. Ang ilang mga tao, kahit na walang allergy sa mani, ay maaaring makaranas ng mababang antas ng mga reaksyon sa pamamaga sa mga protina ng mani sa paglipas ng panahon. Iyon ay naiipon at maaaring makaapekto sa kung ano ang nararamdaman mo sa araw-araw. Ang mani ay mataas din sa omega-6 fatty acids na kailangan ng katawan sa maliit na halaga, ngunit karamihan sa mga tao, lalo na sa mga kanluraning diyeta, ay labis ang pagkonsumo. Ang kawalan ng balanseng ito sa pagitan ng omega-6 at omega-3 ay maaaring magpalala ng talamak na pamamaga at magpataas ng panganib ng pamumuo ng dugo, isang bagay na lalong nakakabahala para sa mga senior na may mga issue sa sirkulasyon, at nariyan pa ang sodium at asukal.
Maraming mga komersyal na produkto ng mani ang iniihaw sa langis at pinahiran ng asin o kahit na mga pampatamis. Iyon ay masamang balita para sa sinumang sumusubok na pamahalaan ang presyo ng dugo, sakit sa puso o diabetes. Kahit na ang natural na peanut butter, habang mas mahusay, ay maaaring siksik sa kalorya at madaling makonsumo ng labis. Kung matagal ka nang kumakain ng mani, sa pag-aakalang ito ay isang malusog na opsyon, maaaring oras na para pag-isipang muli ang iyong pinili. Ang mga pistachyo o almendras ay nag-aalok ng mas mahusay na halaga sa nutrisyon na may mas kaunting mga panganib. At kung umiinom ka ng mga gamot, lalo na ang mga pampalabnaw ng dugo, kausapin ang iyong doktor bago kumain ng maraming mani. Naglalaman sila ng vitamin K na maaaring makagambala sa kung paano gumagana ang mga gamot na iyon. Hindi mo kailangang tuluyang talikuran ang mani, ngunit para sa mga senior na naghahanap upang protektahan ang kanilang puso, kasukasuan at utak, may mga mas matalinong meryenda na mapagpipilian. Ikalimang nut, kasoy cashews. Ang kasoy ay madalas na itinuturing na isang mas banayad na nut, kremoso, makinis at bahagyang matamis. Lumalabas sila sa mga malusog na halo ng meryenda, mga alternatibong keso na walang gatas at maging sa mga vegan na recipe. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang kasoy ay may ilang mga nakatagong alalahanin na madaling mapalampas. Ang unang issue ay ang asukal sa dugo. Ang kasoy ay medyo mataas sa carbohydrates para sa isang nut, mga 9 na gramo bawat 28 gramo. At mayroon silang mas mataas na glycemic load kumpara sa karamihan ng iba pang mga nuts. Nangangahulugan iyon na mas mabilis nilang pinapataas ang iyong asukal sa dugo na hindi mainam kung pinamamahalaan mo ang diabetes o sinusubukang iwasan ang mga biglaang pagtaas ng asukal na nagiiwan sa iyong pakiramdam na pagod at namamaga. Pagkatapos ng edad na 60, hindi na kayang hawakan ng katawan ang mabilis na pagload ng carbohydrate tulad ng dati. Bumagal ang panunaw, bumababa ang pagiging sensitibo sa insulin, at kahit na ang isang maliit na pagtaas sa asukal sa dugo ay maaaring humantong sa matagal na pagkapagod, mas mataas na pamamaga o brain fog. Ang kremoso at isang dakok na kasoy ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit maaaring tahimik na mag-ambag sa mga issue sa metabolic kung regular na kinakain. Nariyan din ang usapin ng panunaw mismo. Ang kasoy ay mas siksik kaysa sa hitsura nila at maaaring mahirap para sa ilang mga nakatatanda na nguyain at iproseso. Kung meron kang dental work, tuyong bibig o nabawasan ang asido sa tiyan na nagiging mas karaniwan sa pagtanda, ang kasoy ay maaaring magdulot ng discomfort o pamamaga ng tiyan. Isa rin sila sa mga mas karaniwang aspirated nuts na nangangahulugang maaari silang madulas sa daanan ng hangin kapag hindi ganap na nginuya, na nagdudulot ng panganib sa kaligtasan sa sinumang may kahirapan sa paglunok. Isa pang hindi gaanong kilalang issue ay ang nilalaman ng oxalate. Naglalaman ang kasoy ng mga compound na tinatawag na oxalates na maaaring makagambala sa pagsipsip ng calcium at maaaring mag-ambag sa pagbuo ng bato sa bato, lalo na kung madali kang magkaroon ng mga bato o may kasaysayan nito. Nagdaragdag ito
ng isa pang layer ng panganib para sa mga nakatatanda na namamahala na sa osteoporosis o kalusugan ng bato. Kung nasiyahan ka sa kasoy at ayaw mong tuluyang isuko ang mga ito, isaalang-alang ang pagkain nito paminsan-minsan lamang at sa maliit na halaga. Mas mabuti pa, subukan ang mga alternatibo na mas madali sa katawan. Ang almond butter na walang tamis at walang asin ay malambot, mas mababa sa carbs at nag-aalok ng mas maraming calcium. Ang mga binabad na nogales ay isa pang mahusay na pagpipilian. Mas madali silang nguyain at tunawin at nagdudulot ng mga benepisyo sa puso at utak nang hindi nagpapataas ng asukal sa dugo. Sa madaling salita, maaaring masarap ang kasoy, ngunit para sa maraming tao na higit sa sikat ito ay isang note na dapat pag-ingatan. Ika-6 na nut macadamia. Ang mga macadamia nuts ay mayaman malangis na lasa na nagpaparamdam na parang isang marangyang pagkain. Ngunit para sa mga senior na sinusubukang pamahalaan ang timbang kolesterol o ginhawa sa panunaw, maaaring mas maraming problema ang idulot nila kaysa sa halaga. Ang macadamia ay isa sa mga nuts na may pinakamataas na kalorya. Ang isang onsa, humigit kumulang 28 gramo, ay naglalaman ng mga 200 kalorya at 22 gramo ng taba. At habang naglalaman sila ng malusog na monounsaturated fats, ang kanilang pangkalahatang nutritional return ay katamtaman kumpara sa kanilang calorie load. Habang tumatanda ang mga tao, natural na bumabagal ang metabolismo. Nangangahulugan iyon na mas kaunting kalorya ang sinusunog ng iyong katawan kahit na ginagawa mo ang parehong mga aktibidad. Ang ilang masyadong maraming calorie-dense na merienda tulad ng macadamia nuts ay madaling humantong sa mabagal na pagtaas ng timbang na nagdaragdag ng pilay sa mga kasukasuan at nagpapataas ng panganib ng diabetes, sakit sa puso, at nabawasan ang paggalaw. Hindi ito tungkol sa pagkatakot sa taba. Ito ay tungkol sa pagiging mulat kung aling mga taba ang nagbibigay sa iyo ng pinakamaraming balik sa kalusugan bawat kagat. Ang mataas na taba sa macadamia ay maaari ring magbigay ng stress sa apdo. Maraming mga taong higit sa 65 ang nabubuhay na may hindi pa natutuklasang mga bato sa apdo at ang mga pagkaing mataas sa taba ay maaaring mag-trigger ng masakit na mga sintomas tulad ng pananakit, pamamaga ng tiyan at hindi pagkatunaw ng pagkain. Kung nakaramdam ka na ng discomfort pagkatapos kumain ng matatabang pagkain, maaaring sulit na bawasan o iwasan ang macadamia. Nariyan din ang issue kung paano inihahanda ang mga nuts na ito. Maraming komersyal na macadamia ang iniihaw sa langis at labis na inaasnan na nagdaragdag ng sobrang saturated fat at sodium, dalawang bagay na madalas sinusubukang limitahan ng mga nakatatanda para sa mas mahusay na kalusugan ng puso at bato. Kahit na ang mga bersyon na walang asin habang hindi gaanong nakakapinsala ay mabilis pa ring nagpapakarga ng mga kalorya nang hindi nag-aalok ng protina, hibla o mineral na matatagpuan sa iba pang mga nuts. Isa pang konsiderasyon ang kalusugan ng ngipin. Ang mga macadamia ay napakasiksik at maaaring maging matigas sa ngipin, lalo na kung mayroon kang mga korona tulay o huminang enamel mula sa mga taon ng pagkasira.
At dahil madalas silang kinakain ng dakok-dakok, madaling mag-overdo nang hindi na pagtatanto kung gaano karaming taba at kalorya ang iyong nakukuha. Kung gusto mo ang langotungot at lasa ng mga nuts, ngunit gusto mo ng isang bagay na mas magaan at mas kaaya-aya sa puso, isaalang-alang ang mga inihaw na chickpeas o bahagyang inasnang pistachios. Nag-aalok sila ng protina hibla at langot-ngot ng walang parehong bigat ng kalorya o mga panganib sa apdo. Maaaring masarap ang macadamia, ngunit pagkatapos ng sahinta, madalas na hindi sila ang pinakamahusay na akma para sa mga nagbabagong pangangailangan ng iyong katawan. Ikapitong nut pine nuts. Ang mga pine nuts ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, maliit banayad, at madalas na nakatago sa mga sarsa tulad ng pesto. Ngunit para sa mga senior, ang maliliit na buto na ito ay maaaring magdulot ng mas maraming panganib kaysa sa gantimpala. Isa sa mga pinakahindi pangkaraniwang epekto na nauugnay sa pine nuts ay isang bagay na tinatawag na pine mouth o pine nut syndrome. Nagdudulot ito ng metaliko mapait na lasa sa bibig na maaaring tumagal ng ilang araw o kahit na linggo. Para sa mga nakatatanda na nahihirapan na sa nabawasang panlasa o gana sa pagkain, ang reaksyon na ito ay maaaring gawing hindi komportable ang pagkain at humantong sa pagbaba ng kinakain isang bagay na maaaring makaapekto sa pangkalahatang nutrisyon. Ngunit ang mas seryosong alalahanin para sa mga taong higit sa 60 ay kung paano maaaring makipag-ugnayan ang pine nuts sa mga karaniwang gamot. Ang pine nuts ay naglalaman ng mga compound na maaaring makagambala sa kung paano nasisipsip o napoproseso ng katawan ang ilang mga gamot. Ito ay lalong may problema kung umiinom ka ng mga gamot para sa presyon ng dugo, kolesterol o mood. Karamihan sa mga senior ay umiinom ng maraming reseta at ang mga interaksyon ng pagkain at gamot ay madalas na hindi napapansin sa regular na pangangalaga. Isa pang issue ay nakasalalay sa kanilang texture. Ang pine nuts ay maliit, madulas at madaling lunukin nang hindi nginunguya. Para sa mga nakatatanda na may tuyong bibig, mga issue sa ngipin o problema sa paglunok, ang pine nuts ay maaaring magdulot ng tunay na panganib na mabulunan. Ang kanilang malangis na ibabaw ay hindi nakakatulong. Madali silang madulas sa maling daan kung hindi ganap na nginuya. Huwag nating kalimutan ang tungkol sa kanilang nilalaman ng taba. Habang ang pine nuts ay naglalaman ng malusog na taba, sila rin ay siksik sa kalorya, higit sa 70 kalorya bawat 28 gramo, at mabilis silang maging lipas kung hindi maayos na nakaimbak. Ang mga lipas na taba ay maaaring gumawa ng mga compound na maaaring magpataas ng pamamaga, lalo na sa mga taong nakikipagbuno na sa arthritis o discomfort sa kasukasuan. Upang idagdag sa alalahanin, iminungkahi ng mga kamakailang pag-aaral ang isang posibleng ugnayan sa pagitan ng ilang uri ng pine nuts at macular degeneration, isang nangungunang sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga nakatatanda. Habang ang pananaliksik ay patuloy pa rin, ito ay isa pang dahilan upang huminto at isaalang-alang kung ang mga buto na ito ay sulit sa panganib. Dahil sa posibleng mga interaksyon sa gamot
panganib ng pagkasira ng panlasa, at panganib na mabulunan ang pine nuts ay isa sa mga pagkaing iyon na hindi na kailangan pagkatapos ng 60. Mayroong mas ligtas, mas masustansyang mga pagpipilian na nag-aalok ng mga benepisyo nang walang mga disadvantages. Kung nagdaragdag ka ng pine nuts sa iyong mga salad o pasta dahil sa nakasanayan, maaaring oras na upang alisin na sila sa iyong kusina. Mas mahusay na mga pagpipilian ng nut para sa mga senior. Ngayong napag-usapan na natin ang mga nuts na maaaring hindi angkop para sa isang tumatandang katawan, tumuon tayo sa mga mabubuting uri, iyong mga talagang sumusuporta sa inyong mga kasukasuan, utak at sirkulasyon habang lumilipas ang mga taon. Hindi lahat ng nuts ay nilikhang pantay-pantay at sa kabutihang palad, may ilang namumukod tangi bilang mahusay na mga pagpipilian para sa mga taong higit sa 60. Una, ang Nogales walnuts. Kabilang sila sa mga pinakamahusay para sa kalusugan ng utak salamat sa kanilang mataas na nilalaman ng omega-3. Ang omega-3 fatty acids ay tumutulong na protektahan ang mga nerve cells, suportahan ang memorya, at maaaring pabagalin pa ang paghina ng pag-iisip. Ang Nogales ay mayaman din sa mga polyphenol na tumutulong na bawasan ang pamamaga sa buong katawan. Isang maliit na dakok lamang sa isang araw 7 o 8 kalahati ay sapat na upang makagawa ng pagkakaiba. Sunod, ang pistachios. Ang mga nuts na ito ay banayad sa presyo ng dugo at nakakatulong para sa kontrol ng asukal sa dugo na ginagawa silang isang matalinong opsyon para sa mga senior na namamahala sa diabetes o hypertension. Ang kanilang natural na mababang sodium at mataas na antas ng potassium ay sumusuporta sa mas mahusay na sirkulasyon at kalusugan ng puso. Dagdag pa ang pagbabalat sa kanila gamit ang kamay ay nagpapabagal sa iyo na tumutulong sa kontrol sa dami. Isa pang mahusay na opsyon ay ang almendras almonds. Siksik sila sa calcium, magnesium at vitamin E na sumusuporta sa matibay na buto at malusog na pagtanda. Siguraduhin lamang na nguyain sila ng maigi o pumili ng almond butter na walang asin kung mahirap ang pagnguya, at huwag kalimutan ang tungkol sa mga hazelnuts. Madalas na hindi napapansin, naglalaman sila ng malusog na taba, fiber at mga antioxidant na tumutulong sa balanse ng kolesterol at kalusugan ng puso. Ang mga hazelnuts ay mas banayad din sa sistema ng panunaw kaysa sa ilan sa mga mas matitigas na nuts. Kung naghahanap ka upang mapabuti ang ginhawa ng kasukasuan, panatilihing matalas ang iyong isip o protektahan ang iyong puso, ang paglipat sa mga ganitong uri ng nuts ay maaaring makagawa ng tunay na pagkakaiba. Mas madali silang tunawin, mas mahusay ang balanse sa mga sustansya at mas katugma sa mga natatanging pangangailangan ng katawan ng isang senior. Isang mahalagang aral at paanyaya, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko sa mga pagkaing gusto ninyo. Nangangahulugan lamang ito ng mas matalinong pagpili. Ang mga nuts ay maaaring maging makapangyarihang kaalyado para sa inyong kalusugan, ngunit kung pipiliin ninyo ang tama para sa inyong edad, inyong mga pangangailangan, at sa nagbabagong kakayahan ng inyong katawan, hindi ninyo kailangang itapon ang bawat garapon o supot sa inyong kusina ngayon.
Magsimula lamang sa maliliit na pagpapalit. Palitan ang kasoy ng Nogales. Subukan ang almond butter sa halip na peanut butter. Laktawan ang macadamia at pumili ng isang dakok na pistachio. Ang maliliit na pagsasaayos na ito ay naiipon at ang inyong mga kasukasuan, utak at puso ay magpapasalamat sa inyo. Bilang inyong doktor, ang aking huling paalala ay ito: ang pinakamahalagang aral ay ang pakikinig sa sarili ninyong katawan. Ito ang pinakamatalinong gabay ninyo. Kung ang video na ito ay nakatulong sa inyo na pag-isipang muli ang inyong mga pagpipilian sa merienda, mangyaring bigyan ito ng like, ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ito, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming payo sa kalusugan na nakatuon sa mga senior. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ipaalam sa amin kung aling note ang pinakanagpagulat sa inyo. Alagaan ang inyong sarili at ang inyong kinabukasan. Hanggang sa susunod,